Oh, may bagong mga kapamilya, mga kababayan, si Mary Grace Piatos, tapos si Nova Timpura. Kung yung nauna, mga chichirya, ngayon naman po, mga prutas at saka root crops, mga bagong beneficiaries ni Sara, mga bagong kababalaghan, mga kababayan, sa paggastos ng confidential funds ni Sara Duterte. Yan o. Prutas at kamote. Solon exposes more fake recipients of BP Duterte confidential funds. Matindi po. Nangahoy talaga po mga kababayan ng mga pangalan para ma-justify yung paggastos ng pera. Pera ng bayan. Kung ano-ano na lang. Kung ano-ano na lang po na naisip ng mga pangalan. Yan sabi dito sa report ng Manila Bulletin, don't look now but more supposedly fake, absurdly named recipients of Vice President Sara Duterte's confidential funds have been uncovered. House Deputy Majority Leader La Union, 1st District Representative Paulo Ortega, the 4th on Sunday, exposed the inclusion of so-called Dodong Gang and individuals named J. Kamote and Miggy Mango in the acknowledgement receipts or ARs submitted to the Commission on Audit by the Office of the Vice President. Sabi ko sa inyo, ang nagpahamak man sana po, nagpahamak man lang kay Sara Duterte, yung mga tauhan niya, sila yung nagsupply ng ebidensya. Parang si Digong, ang nagdiin kay Digong doon sa sa ICC during the pre-trial hearing po, si Mijaldea man lang kasi inakusa mga kababayan yung ICC mismo na kidnapper. Hanggang ngayon, yun ang narrative nila. Pati dito sa Pilipinas. Nagrally doon sa Davao. Yun ang mga sinasabi mga kababayan ng kanyang mga supporters. Pinakidnap. So, kung pinakidnap mga kababayan, si Digong, magkano naman yung ransom money? Hindi po pinapansin yung mga sinasabi. Pero tingin ko, may epekto itong akusasyon ng kampo ng mga Duterte na kinidnap si Digong. Imbes na inarrest, pinakidnap. Kasi yun ang gusto nilang idiin sa ating, ating gobyerno. Ginawang kidnapper yung ating Pangulo. Malabong paniwalaan po ng mundo. Ang term nila state kidnapping. Kaya sabi natin, paano sila papaboran ng ICC na mismong yung ICC na may hawak ng kaso ni Digong, ina-accuse nila ng kidnapping, nakipagsabuatan sa Interpol pagkatapos sa ating gobyerno. Nakita ninyo kung paano pinapahamak ng Defense Council mismo ni Digong yung kanyang kliyente. Tapos hihiling sila ng magpipetisyon sila, mga kababayan, para sa interim release. Paano kapag bibigyan yan? Pag ganun ang mga akusasyon, malayo mga kababayan sa katotohanan. But anyway, going back dito sa ni-reveal ni Ortega, talagang katawa-tawa yung mga pangalan na lumabas mga kababayan sa panibagong mga ARs na nadiskubre po ng Congress. May dudunggang na po. So sabi po ni Ortega, the discovery niya of more suspicious names highlights the extent of the alleged fraudulent use of up to 612.5 million pesos worth, lumaki pa po, ng confidential funds which included allocations to the Department of Education during Duterte's time at the helm of the agency. Unaan niya, may chichirya at cellphone. Ngayon naman may prutas at kamote na. At higit sa lahat, mukhang dudunggang na ito. Hindi lang isa, hindi lang 3, 5 dudong ang nasa listahan. You see? Yan sabi ko sa inyo. After na makulong sa ICC, si Digong, that is the first sword of Damocles. Ang sunod na sword of Damocles, yung impeachment.
trial kay Sara. Na-impeach na siya ng Congress, yung conviction ng Senado. Mga kababayan, sa impeachment trial, yun ang kaambang-abang ngayon. With all the evidences, napakalakas na mga ebidensya, mga kababayan, ang hawak ngayon ng Congress, ng mga prosecutors. Yes, sabi dito sa report ng ABS agents sa France Press pala, pero ang nag-report ABS-CBN, ICC arrest, impeachment, leave Duterte clan's political future in doubt. Malamang sa malamang, ito na po ang katapusan ng political career ng mga Duterte. Si Digong, hindi na yun makakabalik dito. Malabo na makabalik pa dito sa Pilipinas. So yung kanyang kandidatura as mayor ng Davao, in peril po siya, in great peril. At sabi sa mga reports na nanggagaling sa Davao, malamang matalo si Digong kasi palakas ng palakas yung kandidatura ni Carlo Nograles. At halimbawa, mag-sympathy vote yung mga taga Davao, manalo si Digong, hindi man siya makaupo. Kasi po, nakakulong siya sa ICC. And malamang sa malamang, hindi na siya makabalik, mga kababayan. Lifetime yung kanyang magiging sentensya. Crimes against humanity po, yung kanyang kaso. Ngayon, nanggagatong sila ng revolusyon. Yan ang ginagawa doon sa Davao. Sinisimulan nila yung mga rallies. Kasi gusto nilang iupo si Sara. Pag nakaupo si Sara, na malabo man pong makaupo kasi nandyan ang loyalty ng armed forces, ng PNP. At yung church, mga kababayan, never nakakampi sa kanila. Nag-react na nga din yung Catholic Church, lalo na po yung US. So malabo. Yung election sa 2028, labo din. Kasi pag na-convict si Sara, disqualified. Lifetime disqualification. Perpetual. O ito, mga kababayan, yung pinalabas ng Catholic Church. Sabi dyan sa report ng News 5, sandali lang mag-isip at makinig. Sa isang liham ngayong Sabado, kahapon, nanawagan si Archbishop Socrates Villegas na wag ng palawakin ang dibisyon sa bansa sa gitna ng pagkakaaresto ng ICC kay dating Pangulong Digong. Let us widen the space for sobriety. Let us pause and examine our sources of facts, which should be the basis for our words and actions. Facts first, facts only, facts always. With sobriety, hopefully comes critical thinking, saad ni Villegas. Sinabi niya na huwag basta isantabi ang mga biktima ng war on drugs at huwag nang magsisihan. Let us widen our hearts for atonement. Let us widen our capacity to remember the pitiful tears and the restless moans of the victims of the bloody war on drugs. Drug war whose blood continue to cry to heaven for vengeance. Our applause when they were being killed, emboldened the murderers to kill. Dagdag ni Villegas. So malinaw na kampi, mga kababayan, yung Catholic Church sa nangyari kay Digong na iniharap sa ICC. So, malaking component po sa isang EDSA People Power, ang church. Kaya malabo po itong pag-iingay na ginagawa ng mga supporters ng mga Duterte. Kaya sabi dito sa balita, ang political future ng mga Duterte in doubt. Sabi yan, mga kababayan, ni Senior Fellow at the Ateneo Policy Center, Michael Henry, pointing to polling for May's midterm elections. Sabi niya, only 3 candidates from the Duterte's PDP Laban Party are on track to grab one of the 12 nationally elected Senate seats, while Marcos' ruling New Philippines Alliance has 8 candidates firmly among the leaders. Those elected will hold the deciding votes in the trial of Vice President impeached last month on charges of graft and corruption and alleged plot to assassinate her former running mate Marcos. So sabi niya, given Marcos full control of the critical levels of government, it's certainly reasonable to speculate that this could be the end of the Duterte dynasty, said Yosinko, while cautioning it was too early to make a definitive judgment. Sabi naman po ni political analyst Richard Hidarian, the government outsmarted him by making sure
referring to Duterte, making sure that they had a mechanism in place to whisk him away directly to The Hague. Na-outsmart ng weak leader ang isang magaling na presidente, sabi ng mga DDS. Pinakang magaling na presidente. Na-outsmart ng isang weak leader na si BBM. Ang tawag nila, ngiwi, bangag, diktador. Yang ibig sabihin, na-outsmart yung magaling na leader. Di mas magaling yung ngiwi, bangag at diktador na tinawag nilang weak leader. Yan kasi, mga kababayan, na kuan nila, in-underestimate nila yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi po sa kasabihan, hindi lang nagsasalita yung ating Pangulo. Pero sabi po sa matandang kasabihan, silent waters run deep. Ang tubig na tahimik, asahan mo ay malalim. Ang tubig na maingay, asahan mo ay mababaw. Yan po ang matandang kasabihan. Kita ninyo ngayon kung ano yung nangyari. Yung ating Pangulo, tahimik lang po. Napakatahimik lang. Pero napakalalim po ng ating Pangulo. Magaling po ang ating Pangulo. Na-outsmart si Digong. Ang ginawa lang niya, hinayaan lang niya yung Interpol na mag-operate dito. Wala man siyang ginawa, kundi inalaw lang. Yun ang sinasabi natin na the sword of Damocles. The first sword of Damocles, binitawan ng ating Pangulo. Kasi walang tigil sila sa panggugulo. Ang sunod po si Bato, tapos si Bongo. Nagpasabi na po si PNP spokesperson Jane Franco. Ready daw sila na iserve. In case lumabas, anytime na lumabas, may template na niya kami kung anong gagawin. Kaya mag-ready ka na, Senator Bato. Maganda ito, mga kababayan. Sabi nga natin, voluntary surrender na lang po si Bato para may makasama. Sabi ninyo, walang iwanan. Makasama yung matanda doon. Mag-asikaso ng kanyang pangailangan. At least di ikaw. So wala nang ipag-aalala. Lalo kung kasama pa si Bongo. Sumama na din si Inday, si Sara, o di buong family na. Di ba? Bakasyon grande kayo doon. Hanggat nasa trial yung kaso. Pag halimbawa, hindi kayo mapatunayan na nagkasala, di balik kayo rito. Siguradong iboboto kayong muli ng ating mga mamamayan kasi nalinis yung inyong pangalan. Tama pa? Ganun lang po, due process. So sabi po ni Franco, assistant chair po ng UP Political Science, sa analysis niya po, No matter the outcome of the May elections, the vacuum left by Duterte's exit may be impossible to replace from within the family ranks. My sense is that the charisma of Duterte's is really largely because of the elder Duterte, sabi po ni Franco. I don't think Sara or the sons, one a congressman, another a mayor, si Baste, of the family stronghold Davao, actually inherited his brand, the charisma he has for their base. And sabi niya, and expecting the increasingly frail 79-year-old patriarch to lead the family's fight back from a cell in The Hague was unrealistic, anya. I imagine it would be extremely difficult given his age, more than the fact that he's detained, sabi po ni Yosinko. However, he added that you can never underestimate a politician like former President Duterte. He may still have allies out there that can still make noise and still mobilize, sabi din ni Yosinko. Franco meanwhile said she believed it was his daughter's impeachment that might mark the beginning of the end of the Duterte's brand. Of course, she added, in the Philippine politics, you can always rebrand. tingin ninyo, tama yung mga analysis po? Ngayon po, sigurado ang susunod, may schedule na po, nagsipagsukat na ng kanilang mga robes, yung mga senador.
para sa paganda mga kababayan sa impeachment trial. Nagsisipaglitawan pa ngayon yung mga salamangka sa paggamit ng milyon-milyon na pondo sa confidential funds ni Sara Duterte. Tulad nitong sinabi ni Congressman Ortega na mga prutas at kamote kasama sa Dodong's gang. Yan o. Ortega identified the 5 Dodong secret funds recipients as follows: Dodong Alcala, Dodong Bina, Dodong Bonal, Lat Dodong, Dodong Darong, and Dodong S. Barok. Also flagged were J. Kamote and Miggy Mango, whose names resemble a root crop and a fruit rather than legitimate confidential fund recipients. Dumami po yung mga kadudadulang mga pangalan. Siguradong wala na naman ito mga birth certificates tulad ni Piatos. These names anya follow the earlier exposure of alleged fake recipients: Mary Grace Piatos, Pia Piatos Lim, and Renan Piatos, whose surnames mimic a potato chips brand, as well as Xiaomi 8, which sounded like a well-known smartphone. Sabi ni Ortega, anong klaseng payroll ito? Imaginary? Hindi natin matukoy kung totoong tao ba ang mga tumatanggap ng perang galing sa CIF. Sabi po ng congressman. Lalong tumindi po yung mga kababalaghan. You see? At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.